Okay. Magandang araw sa inyong lahat. So sa ating mga taga-subaybay dito sa aking channel at sa mga baguhan pa. So magandang araw po muli sa inyong lahat. So ito po yung ating pangalawang topic o pangalawang chapter sa ating ginagawang vlog para sa paggamit o paano gamitin o paano magbasa ng analog BOM or yung voltage ohmmeter tester natin. Okay, so gaya nga ng nabanggit ko doon sa unang vlog natin sa part 1 na kung saan tinalakay natin ang ohmmeter, is napakalaga po nating malaman kung paano gumamit at paano magbasa ng BOM. Okay, kasi sa panahon ngayon is karamihang mga technician is nagdidiretso na agad sa paggamit ng digital tester. Okay, so napakahalaga po at importante na malaman natin kung paano gumamit ng analog tester. Okay, so ayan yung ating pinaka natin sa meter natin. So ayan nasa picture, at ito gumawa ako ng drawing para medyo mapalaki natin kasi sobrang liit nung ating binabasa. So magpo-focus po tayo sa DCB. Okay, so sa direct current. Okay, so DC voltage. Okay, so dyan tayo magbabasa ngayon sa kulay itim na lines kasi meron siyang kulay pula yung nasa baba sa ayan, ayun, kung makikita nyo dun sa actual meter natin. Okay, so dito sa drawing hindi ko pa dinodrawing yung para sa easy kasi ang tatalakayin muna natin is ang DC. Okay, paano tayo magbasa niyan? Okay, stay tuned lang po hanggang sa huli at naway makatulong po ang munting vlog na ito para sa ating mga baguhan sa industriya o yung mga estudyante na nagnanais mag-aral, mag-repair or mag-aral ng electronics. Okay, so ang ating BOM ay isa sa pinaka-importanting tools, okay, na ating gagamitin sa ating career bilang isang technician. So dumako na tayo dito sa ating selector, okay, nung ating tester. Okay, so o yung ating BOM. So magre-range tayo dahil ang ating didiscuss ngayon is yung DC voltage. Ito dito tayo magre-range. Okay, so tulad rin po ng ohmmeter, meron siyang different range. Okay, so paano ba natin gagamitin yan? Okay, dyan natin ipapaliwanag ito. Okay, so make sure lang na kapag ka magre-read ka ng voltahe o ng DC range is susundan mo ang tamang polarity. Okay, so yung pula sa positive at yung itim po ay sa negative. Okay, so meron kasing isang part dito sa analog which is the resistance. Kapag ka mag-test tayo ng diode is nire-reverse natin ang polarity ng test probe na kung saan ang pula ay negative at ang positive ay yung itim. So Japanese standard po yan. Okay, so pero sa DC voltage yan po ang gagamitin natin. Kung anong kulay niyan, yan yung positive, at yung itim yan naman yung negative. Okay, so make sure na tama po ang ating pagkatutusok na tayo sa board is tama po yan. Otherwise yung tester nyo ay papalo ng pabaliktad. Okay, yung pointer pabaliktad bigla, so may tendency na masira yan. Okay, so dapat ang ating palo ng tester, kung alam yung tama, is laging pa clockwise, hindi pa counterclockwise. Okay, meron po tayong sample dito na AAA battery. So alam natin ito is 1.5 volts. Okay, so ano ba yung reading na pinakamalapit na iseset natin yung tester? So 1.5, yung madali nating mababasa na wala na tayong babasahin na point something. Okay, is ang pinakamalapit po is ito pong range na to is 10. Okay, so sa 10 po kayo magre-range kasi sa 10 po is ito yung pangalawa, nakita niyo yung pangalawa 10, ito yung sa taas po. Okay, 0 to 10 yun yung range natin. Kapag ka nakatutok tayo dito sa 10, dito sa 10,
ang reading po natin na babasahin ay yung susundan po natin is ito po. Okay, ito po yun, yung nasa papel na to, itong malaki na to. Okay, so dyan tayo 0 to 10. So kung 1.5 itong battery, saan tayo magpo-poll ng battery? So hanapin nyo lang yung 1, yung pinakamalapit sa 1. So 0 to 2. Okay, so ibig sabihin itong gitna na to is 1 volt. So ang battery natin dapat nandito magpo-point yung pointer, ha? So 1.5. Okay, kasi 2 na yung kasunod. So ito po, itetest na natin, ha? Be careful na wag natin babalik ta rin. Sa negative, yung itim, sa positive naman to. Okay? So ayan po sa reading. Tingnan po nyo yung reading dito. Yan. So mukhang diskarga na yung battery, diskargado na yun. So ayan ang reading. Ang nare-read lang natin is ilan po? Nasa 1. Okay, ayan, tama. Okay, so lumagpas na tayo doon sa 1. So nasa 1.5, 1.7 na nga to, almost 2 na, oh. Okay, yung 1 kasi yun yung 1, yung ito yung 1. Ito yung 1, oh. Yan. So 1.5. Okay? So ganun lang po. So dito naman tayo sa pag-check na halimbawa is mataas yung reading na i-check natin, yung output. So alam natin ang range, let's say magre-read tayo ng 35 volts. So ibig sabihin, kapag 35 volts, alam mo yung magiging output na i-read mo, huwag kang magre-range ng mababa. Okay? Masisira yan. Okay? Kasi naka 10 ka lang. 10. So ang maximum na 10 na i-read is hanggang 10 lang. So sagad na sagad yun 30 volts. Okay? So masisira yung pointer mo. Pwedeng masira yung ating pointer. Okay? So masunog yung coil. Kasi pinipilit niya eh. Eh alam mo naman 30 volts. Tapos naka-range ka sa hanggang 10 lang. So titigil siya sa 10. So ang tamang reading mo is 50. So pupunta ka sa 50. So magre-read ka, pasok yung 30 volts. Okay? Kasi nasa 50, oh. Ayan, 30, oh, di ba? So alam mo 30 volts yung dapat na output ng reading mo. So ang pointer mo dapat magpo-poll dito sa tapat ng 30. Yan. Okay? 6,100. So pero 30 talaga yung reading mo. Okay? So kasi ang reading mo ay naka-range ka sa 50. Let's say ang voltahe mo naman ay 225 volts. Okay, 225 volts, hindi ka pwedeng magbasa ng naka 50 ka. Okay? Kasi ang mangyayari niyan, 50, sobra-sobra, 50 volts, pipilitin ng ano mo na basahin, masusunog yung coil, yung pointer nyo, may tendency na masunog. Okay, so alam mo naman na 250, so i-range mo na 250, okay? So range mo 250, so magpo-pole siya dito, okay? Sa 225 volts kasi 225 yung expected reading mo, okay? So ganyan pagre-read. So bago ko nga pala malimutan, so wala na tayong i-adjust dito sa tester, ha? Okay? So para sa DC wala na tayong 0 ohms adjust kasi pang ohms lang yun. Reminder lang po. Ang pinaka-importante bago tayo gumawa ng setting is calibrated ang tester natin naka 0. Okay? So let's say paano naman kapag ka ang reading mo is gusto mong gamitin ito mababa, okay? 2.5 range. Okay, gusto mo maging precise yung reading mo. So naglagay ako dito ng chart, pinaka-guide nyo. So 2.5, okay? So 2.5 ang range mo sa tester, okay? 2.5 yan. So ngayon, dito ka magbabasa sa tinawag ko siyang reading range. Ito yung reading range natin, okay? So 0 to 250. Doon ka magbabasa. Okay, paano mangyayari yan? So imumubo lang, gagawin mo lang siyang 2.5, okay? So 250, lalagay ka lang decimal dyan, 2.5. Let's say ang voltahe na ini-expect mo mabasa ay 2 volts. So saan ang 2 volts dyan? Ito. So, kasi imumubo lang yan eh. Okay? So magiging 2 volts yan. Kasi 2.5 maximum eh. Copy. Let's say 1 volts.
yung battery mo or 1.5 yung battery mo, so dapat dyan babasa. Okay, so may mga nagbabasa ng ganyan, mas preferred nila na mag-range sa mas mababa. Okay, so medyo accurate kung tawagin. Okay, so let's say naman gusto mo mag-range sa 0.5. Okay, 0.5, 0.5. So anong gagamitin mo? Yung 0 to 50 na reading range. Okay, 0 to 50. Okay, so 0.5. Let's say ang voltahe mo is, so 0.5 siya, so ilalagay mo dyan 0.5 to. Okay, maglalagay lang point dyan. Okay, so 0.5 yung maximum. Okay, same thing kapag ka 1, so ang reading mo, ang magbabasa ka sa 1, so lagay mo lang ng point yan. Then the rest, yun na yung reading mo kung ano yung gusto mong i-reading. So medyo tricky nga lang ang pag-read kasi mag-convert ka pa. Okay? Kaya yung iba mas prepared dumidiretso dito. Itong 2.5 medyo okay to eh. Madali lang to eh. Pero pag nandito ka na sa dalawa, medyo tricky na. Okay? So yan lang yung isang tip ko para sa pagbabasa ng DC voltage. Doon tayo titingin sa kulay itim. Okay? Sa kulay itim, ayan Huwag dito sa pula. Okay? Ang pula ay AC. Okay? Kaya nakikita nyo naman si AC yan. Okay? So dadako tayo dyan maya-maya lamang. Okay? So kung meron po kayong katanungan dito sa aking vlog, huwag po kayong mag-hesitate na mag-comment or mag-drop lang kayo ng message. Okay? Thank you po sa pagsubaybay dito sa ating munting vlog regarding dito sa ating analog tester. Part 2 po ito. Okay, so DC voltage part 2. So maraming salamat po Merry Christmas sa inyong lahat. So nakalimutan ko pala, sa tester na to is meron pala siyang range ng 1,000. Okay, paano naman yan? Okay, so magbabase kayo ng pag-read ng 1,000 ay sa 0 to 10. Okay, so let's say ang nabasa mo sa 1,000 ay meron kang 200 volts. 200 volts yung ina-expecting mong mabasa. Saan magpo-fall yun? So dito dapat 200. So 1,000 range, dadagdagan nyo lang ng 0 kasi ito dagdagan mo lang ng 0. 1,000 na yung range. So nakalimutan ko lang, pasensya na po. Okay, so update ko na lang itong sa baba. So idadagdag ko na lang dito is para hindi natin malimutan. Okay, so range nya is 1,000 volts. So ang pinaka reading nya na magbabasa tayo is sa 0 to 10. Diyan yung range. No? Magdadagdag lang tayo ng 0. Okay, dito sa pinakadulo. Okay, so medyo tricky ng konti. Okay, so pahabol lang po yun.